galit ni Arthur Lewain na umabot sa sukdulan. Dahil hindi lang naman pinatay ni Arthur si Lucas mga lods, kundi tinorture niya muna ito bago binawian ng buhay, na talagang nagpahingi ng tawad at nagpaluwang nakikiusap na bigyan siya ng kaunting awa, ngunit nilamon na ng kadiliman ng ating bida. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan inilarawan ni Claire ang kanyang mga nakita na may dalawang sungay na parang pinakinis na mga espada at nakausli ito sa magkabilang gilid ng matalas nitong ulo. At ang kanyang malakristal na kaliskis ay kumikislap sa sobrang itim na tila kulay abon na lamang ang itsura ng kanyang anino kung ihahambing. At idagdag mo pa ang kanyang mga mata na nagliliwanag sa sobrang bagsik na may nakaukit na talino na kahit ang isang veteranong adventurer ay maniniga sa sobrang takot. Subalit kahit gaano pa ka-inspire at sobrang kahanga-hanga ang dragon na ito, ang batang nasa ibaba ang nagpapayanig ng kanyang puso dahil bawat paghakbang ng kanyang ginagawa ay makikita ang isang banayad, subalit dala niya ang hindi matinag-tinag na kumpiyansa. At mula sa bawat pulgada ng kanyang katawan ay umaagos ang kanyang lantad na galit, isang galit na napakabangis at napakarahas na siyang tanging pinagsisisihan niya dahil hindi man lang niya masasaksihan ang mukha at ekspresyon ni Lucas ng kanyang karumal-dumal na pagkatalo. Pagkatapos ipinakitang nakatambad na mga sugatang professor, resulta sa matinding pakikipaglaban nila laban sa mga tauhan ni Dravini, at kahit si Professor Glory ay nahihirapan na ring makatayo. Umapaw ang matinding aura ni Lucas habang sumisiklab ang kamay niya, at dito'y naisip niya na mas pinahusay na ngayon ang proseso ng kanyang isipan pati ang kanyang mga reflexes upang ma-utilize niyang maigi ang mga high-level magic spell na gagawin niya, to the point na halos magkakaroon na siya na walang limitasyong imbakan ng mana na pwede niyang kunin at gamitin anytime. Dagdag pa niya na dahil sa elixir ni Dravini, nalampasan niya ang saklaw ng pagiging isang mortal, at ang mga tinatawag nilang elite na mage ng Dikatin ay parang mga langgam lang para sa kanya. Subalit, napatanong si Lucas sa kanyang sarili kung bakit. Bakit nakakaramdam pa rin siya na parang pinipiga at kinukulamos ang kanyang lamang loob gamit ang nagyayelong kuko ng isang magic beast. Napasigaw si Lucas na wikang, "Nice pet, Arthur. Tama lang ang pagdating mo. Hindi ka pa huli sa party. Sa tingin mo ba, makakatulong sa'yo ang higanting butiki na yan? Hindi nga ako kayang galawin ng mga iginagalang na professor ng Cyrus Academy. Ikaw pa kaya?" Mas lalong nanlilisik sa galit si Selvi, habang si Arthur naman ay kalmado lang naglalakad, dala-dala ang kanyang mapanghamak na aura at ang kanyang napaka-menacing na titig, kung kaya't sinabi ni Lucas na kung sa tingin ni Arthur, ngunit bigla siyang natigilan dahil kalmado lamang siyang nilampasan ng ating bida na parang hindi man lang siya nag-exist, na talagang ipinaramdam sa kanya na siya ay walang presensya and he is nothing for Arthur Lewain. Nilapitan ni Arthur si Tesha habang si Lucas ay umuusok sa galit, ngunit ang mga tauhan ni Dravini ay kanina lang palang natulala at natigilan sa kakatitig kay Selvi na napatanong sa kanilang mga sarili kung isa bang dragon ang nakikita nila. Habang nakatayo si Selvi sa likod ni Arthur, bumulusok sa inis si Lucas dahil hindi man lang daw siya pinansin ni Arthur. Kaya nang lumingon siya, na-realize niyang ang talagang concern ni Arthur ay si Tesha at hindi ang mga sinasabi niya kanina kung gaano siya kalakas. Kumuha si Arthur ng pulso sa leeg ni Tesha at naisip niyang maybe dahil sa kinaladkad kaya siya nawala ng malay. Ngunit bukod sa ilang pasa at gasgas, okay lang si Tesha. Biglang nagsalita si Lucas na umiiyak daw itong si Tesha para kay Arthur. Sinabi pa sa kanya ni Dravini na hindi niya sasaktan ng prinsesa ni Arthur. Ngunit sa tingin niya, bakit naman niya ito papakinggan? Dahil ano ba ang pinaka the best way para wasakin niya itong si Arthur? Kundi ang higa niya sa lupa si Arthur habang pinapanood siya na pinipilayan ng babaeng labis nitong pinapahalagahan. Nangitngit sa galit si Selvi sa sinabi ni Lucas, kaya bigla itong naparor na sumigaw ng sobrang lakas towards Lucas, kaya napasmile na lamang si Lucas sa pag-asang papansinin na siya ni Arthur dahil sa mga sinasabi niya kanina. Ngunit mas lalo siyang nagalit dahil tumayo si Arthur na wala pa rin kibo at hindi pa rin siya pinapansin, kung kaya't lumiyab na sa galit itong si Lucas mga lods na napasabing, "Isa ka talagang lapastangan at ang lakas ng loob mo para talikuran ako habang kinakausap.
isa ka lang hamak at babaliin daw niya ang bawat buto ng katawan ni Arthur para wala itong magawa habang umiiyak na minamasdang pinapahirapan niya si Tesha. Ipinaramdam ni Lucas ang kanyang mapanghamak na aura towards Arthur at humahakbang na nga siya para lapitan ng ating bida. Ngunit bigla na lamang siyang napatigil at huminto na napatanong sa sarili kung bakit. Bakit nakakaramdam na naman siya ng ganitong feeling na parang may isang galit na demonyo na ibinaon ng kanyang kukos sa loob ng kanyang katawan at pinaikot-ikot hanggang sa nanigas siya. Muling napatanong si Lucas, bakit siya nagre-react ng ganito? Bakit mas nangingibabaw ang kanyang takot dulot sa presensya ng insektong ito kaysa sa mga iginagalang na professor ng paaralang ito? Kahit sa kanyang older brother ay hindi siya nakakaramdam ng ganito. Biglang tinawag ni Arthur si Lucas na wikang, "Lucas, akala ko noon isa ka lang putakte. Isang nilalang na itinuturing niyang hindi niya na kailangan pang patayin. Subalit kung ang putakteng iyon ay piniling ilabas ang kanyang pangil, well kahit isa ka pang pinakabanal na santo, wala akong pakialam. Dudurugin kita." Biglang nagulat si Lucas at nakaramdam ng kakaibang takot at napansin na lamang niya na may mga aninong kamay na lumabas sa kinatatayuan niya at bigla nga siya nitong hinila pababa na parang pinipigilan siyang makagalaw. Nang lugnot si Lucas para makawala at naisip niyang hindi dapat ganito ang mangyayari. Ang kanyang kapangyarihan ay dapat mas overwhelming kumpara kay Arthur. Kung kaya't napatanong sa isipan si Lucas kung paanong nagagawa ng isang hamak na insekto na maghasik ng ganito kalalim na takot sa kanyang kalooban. At napatanong ulit siya kung ilang tao na kaya at magic beast ang napatay ng insektong ito para magkaroon ng napaka-suffocating at oppressive na bloodlust. Nagawang mawasak ni Lucas ang malademonyong bloodlust ni Arthur na humawak sa kanya at inis na nga siya na sinabing, "Lumayo ka sa akin, insekto ka." Sabay unleash ng pambihirang magic spell na tinatawag niyang Hell's Rain, kung saan umulan lang naman ng kulay purple na apoy na talagang pumunta ang lahat kay Arthur at Sylvie. Napatingin si Sylvie sa itaas at napatanong kay Arthur, "Papa, ano nang gagawin nila?" Ngunit wika ni Arthur, "Diyan ka lang Sylvie, bantayan mo si Tesha," na makikitang unti-unti na nga nag-iiba ang kulay ng buhok ni Arthur mga lods habang lumalabas na sa mukha niya ang beast will na kapangyarihan ni Sylvia. At heto na nga mga lods, in-all out na ng ating bida ang kanyang kapangyarihan dahil kumalat na sa kanyang buong braso ang markings ni Sylvia at umapaw na nga sa kamay ni Arthur ang napakatinding ice magic upang pigilan ang atake ni Lucas. Kalmadong napatitig ang ating bida at si Lucas naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Kaya habang hinahanda ni Lucas ang sarili, humahakbang na nga itong si Arthur mga lods upang lapitan si Lucas na makikitang bawat paghakbang ng ating bida ay talagang nagyayelo ang lupa. Wika ni Lucas na hindi lang pala fire magic ang tinatago ni Arthur, ngunit paano nito nagagamit ang ice magic? Kung kahit sinabi na lamang niyang hindi na yun mahalaga, kainin mo na lang to. Kung saan nag-unleash nga si Lucas mga lods ng napakabilis na atake na parang lumikha siya ng spear gamit ang fire magic para ibato ng mabilis papunta kay Arthur. Biglang nag-electrify ang kanang kamay ni Arthur. Isang sumisiklab na black pitch purple na lightning habang ang kaliwang kamay niya ay doon napunta ang ice magic para saluin at hawakan ng flame spear ni Lucas. Kung kaya't matapos ng saluin ni Arthur ang atake ni Lucas, unti-unting itinaas lang naman ng ating bida ang kanyang kanang kamay na parang gagawa siya ng ray gun gamit ang sumisiklab na lightning, kaya isang malakas na putok ng langit-ngit ang umugong na lumalagitik na kidlat ang pinakawalan ni Arthur Lewin. Napawat si Lucas sa kanyang nakita, subalit sa sobrang bilis ng kapangyarihan ng ating bida, talsik ang braso ni Lucas. Lumapit si Arthur na may napaka-menacing na aura habang magkabilang umaapaw ang kidlat at ang nagyayelo niyang kamay. At si Lucas naman ay namimilipit sa sakit sa pagkaputol ng kanyang braso. Tumagas ang luha ni Lucas na napa-F sa sobrang sakit at sinabi niyang hindi lang pala ice magic pati lightning magic, kaya mo ring gawin, hindi to maaari. Isang quadra elemental deviant. Biglang hinawakan ni Arthur ang isa pang kamay ni Lucas at sinabing,
Yes, I am. Na makikitang kagad kinain ng yelo ang buong braso ni Lucas mga lods kaya napasigaw si Lucas sa sobrang sakit habang ang kanyang kamay ay tuluyang tumigas at pasimpleng winasak lang naman ng ating bida. Kaya at this moment, dalawang braso ang nawala kay Lucas mga lods. Humiga si Lucas na wala ng braso at makikita mo talaga sa mukha niya na hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya kaya lumuluhan na lamang siyang napasabing hindi. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Isa akong wikes. Subalit biglang inapakan ni Arthur mga lods ang binti ni Lucas at binigkas ang salitang downforce. Wasak ang binti ni Lucas mga lods at napasigaw na lamang siya sa sobrang sakit at sa tingin ko dito mga lods parte ng earth magic ni Arthur ang kanyang downforce power which is ang gravity magic since walang kahirap-hirap niyang winasak ang binti ni Lucas. Napatanong si Arthur na binanggit mo kanina si Dravini. Siya ba ang may kagagawa ng lahat ng to? Napasmirk lang naman itong si Lucas mga lods na napasabing tama ka. At alam mo ba kung ano pa? Kinuha lang naman niya ang tanga at incompetent mong best friend. Isa ang talunan Arthur. Biglang inapakan ng ating bida ang isa pang binti ni Lucas mga lods at sinabing mayroong pagbabagong darating sa mundong ito at wala na akong magagawa patungkol dyan. Kaya isa na namang matinding downforce ang pinatikim ng ating bida mga lods na talagang nagpasigaw kay Lucas sa sobrang sakit. At dito'y sinabi nga ng ating bida na wala akong magagawa patungkol dyan. However, sabay apak sa bayag ni Lucas mga lods kaya napawait nga itong si Lucas na teka muna, sandali lang, anong ginagawa mo? Kung kaya't sinabi ng ating bida, however, at least, ang pinakamainam na paraan para masiguradong hindi nakakalat pa ang karumihan mo sa susunod na henerasyon. Biglang napasigaw si Lucas at napasabing huwag mo itong gawin, maawa ka. Pakiusap, humihingi ako ng sorry. Subalit wika ng ating bida, naway umabot hanggang kabilang buhay ang iyong pagdudurusa at binanggit ang salitang downforce. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!